Lawyer ni Vice President Sara Duterte may matinding buwelta sa mga tutol sa desisyon ng Supreme Court. Eto na nga. Bakit ba kasi kayo tutol ng tutol sa Supreme Court? Ang daming tanga ngayon. Hindi, alam nyo, simula ho nung inilabas ang desisyon ng Supreme Court mapatungkol po dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Inday Duterte, marami hong tumaas ang kilay. Maraming mga kuyukot na kumulubot. Mali. Maraming mga kilay ang mga kulumubot. Kulubot na siya, tapos kumulubot palalo. Kagaya nitong papakita kong video sa inyo. Mamaya, easy. Easy. May 3 congressman na parang sinasabi ho nila na walang bisa. Wala daw sa konstitusyon ang desisyon ng Supreme Court. Sabi ko, grabe ang lupit nyo. Hindi, grabe talaga. Alam nyo kung bakit? Kasi, biruin nyo Supreme Court na ho ito. Hindi na to barangay lang. Kaya nga tinawag siya na kataas-taasan. Di ba? Kaya nga tinawag siya na Supreme. Lord na nga lang Salitang Lord na lang ang makakatalo sa Supreme Court. So, pinatunayan po ng mga congressman na to na sila ang Lord. At under nila ang Supreme Court. Ang lupit, di ba? Oo, dahil alam nyo, parang alam nyo, nakakaawa yung mga new generation, yung mga bagong henerasyon ng mga kabataan dahil alam niyo yung mga ganitong kapag napanood, sana pero alam niyo, napakaganda rin na malaman to ng mga kabataan mapatungkol sa usapan ng politics, lalong-lalo na dito sa bansang Pilipinas. Pero nakakatakot lang kasi kung ganito ang malalaman nila, baka dalhin nila ho ito hanggang sa pagtanda nila. Kaya kayo dyan, yung mga magulang na mahilig ang mga anak nyo, may mga kabataan din naman na mahilig manood ng mga politics. Pero siguro patnubayan nyo, lalo't yung mga mapapanood doon nila kasi parang pinapalabas na wala nang bisa ang desisyon ng Supreme Court, basta ang dapat sundin at paniwalaan ay ang desisyon ng Congress. Sobra akong natatakot na baka maimpluwensyahan ang mga kabataan sa mga maling, alam niyo na yung mga maling itinuturo ng hindi naman totaling itinuturo nila, pero pag napanood kasi ng mga kabataan to, nakakatakot lang na ganun pala. Akala ko kasi Supreme Court pinakamataas na yun, hindi pa pala. Tapos etong mga bobong mga vlogger, sabagay bobo, wag na natin pansinin, hayaan mo na. Sinakyan pa ng sinakyan to. Oo, na dapat daw ay mas paniwalaan ho daw natin ng desisyon ng Congress kesa sa Supreme Court. Sabi ko, sa edad ko na 31 years old, wow, nagpabata ka pa, Jay. 1993 ako pinanganak, wag ka. Masyado nga sumera. Oo. Alam mo yun na sa edad kong to, first time ever ko lang malaman na mas mataas at dapat mong sundin ang batas ng Congress kesa sa desisyon. Hindi pala, mali. Dapat mong sundin ang desisyon ng Congress kesa sa Supreme Court. First time ever in the history of the world. Hindi, ngayon ko lang talaga to, sabi ko, grabe na, grabe ang lupit. Halimbawa, ito parehas na attorney. Nagdidebate sila. Sabi nung attorney, kasi bawal nang sabihin na, kasi kadalasan pag debate ng mga attorney, ayon sa desisyon ng Korte Suprema,
Ganyan yung mga naririnig mo sa debate ng mga attorney. Pero ngayon, iibahin na natin. Ayon sa paniniwala ko, ayon sa desisyon ng Congress, dapat ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil yan po ang dapat at yan ang nasa konstitusyon. Sabi ko, ha? So ganyan na ang mangyayari sa darating na panahon? Na imbis na sabihin ng lawyer na attorney ayon sa desisyon ng Korte Suprema, pinapawalang bisa ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At ito ay pwedeng simulan, dinggin sa darating na 2026, February 2026. So ganun, no? So nakakadismaya na ang gagamitin na lang ng mga lawyer ngayon ayon sa paniniwala ko at ayon sa desisyon ng Congress. Aba, ang lupit, iba din eh. Oo, kakaiba rin talaga. Ewan ko na lang kung bakit may ganyan ka. O katulad dito, papanood ako sa inyo. Ito na sila, ang tatlong gamuho. Regardless of the result of the survey, we have a constitutional duty that we really have to face. There is nothing which is more... Hindi pala tatlo. Ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oo, 7 pala sila dito, ha? More supreme than the Philippine Constitution. Sapagkat ito po ang mandato ng taong bayan. Tangina, taong bayan. Taong bayan din naman kami, ha? Hindi naman namin mandato yan, Amaring Luistro, ha? Naging kumari ko na tuloy si Luistro, no? So regardless of the result of the survey, mataas man ang porsyento ng sumusuporta sa impeachment or mababa man ang porsyento ng sumusuporta sa impeachment, this is mandatory for us to conduct a trial. Ano daw? Ay, sorry. Naku, andito na yung mga bago sa Tuwadcom 2.0, kaya pala 2.0, ha. May kasamang mga sinto-sinto eh. Number about yung hindi agree doon sa impeachment. Ang masasabi ko naman doon ay hindi po labanan ng ng surveys o ng ratings, ng popularity. Ang importante kung ano ang inuutos ng konstitusyon. Matagal na huta. Bakit yung desisyon ng Korte Suprema hindi ba sakop ng konstitusyon yon? Ako yung nagtatanong lang. Kasi una-una, lawyer naman to si Choknat. Eto si Dilima, di ko alam kung lawyer to eh. Ganon din si Luistro, ba't hindi nila alam yun? Tayong naghihintay ng tamang aksyon ng Senado. Okay. By the way, sabay ganun. Wala pa kailan din siya sinabi. Wala. Alam naman natin. Pabasahan natin sa mga ngayon nga mga anti-Duterte yun. Mga anti-Duterte, talagang hayaan na lang natin sila. Ganun talaga buhay-buhay. Eto ito yung sinabi ni Chis Escudero mapatungkol dito. Ngayon, ang mangyayari dito, di ba mas mataas, parehas naman sila. Pero kasi national lang ang Senate eh. Ang Congress medyo mas mababa sa Senado. Ayun yan, para sa akin ganun mas mababa ang Congress kaysa sa Senate. So ngayon, gustong palabasin ng mga gamuho, ng mga yudipunggol, pasunurin nila ang Senado. Dapat sumunod ang Senado sa Congress. Which is hindi naman tama ho yun. Kasi una-una, basta bagay, yung Korte Suprema nga, hindi nila nire-respeto. Kayo pa kayang Senado. Di ba? So ito po yung sabi ni Chis Escudero. Nanindigan si Senate President Francis Chis Escudero na dapat sundin ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema na nagpawalang bisa sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Kasabay ng babala na ang pagsukay dito ay maaaring humantong sa isang constitutional crisis. Narito ang balita ni Jane Cudnita.
Matapos ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema na nagpawalang bisa sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, nanindigan si Senate President Francis Cheese Escudero na dapat itong sundin ng Senado upang maiwasan ang isang constitutional crisis. Ayon kay Escudero, bagamat may kanya-kanyang opinyon ng mga senador, malinaw ang naging pahayag ng Korte Suprema. Ang reklamo ay null and void ab initio o walang bisa mula pa sa simula. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Giit ni Escudero, wala ring jurisdiksyon ng Senado upang talakayin pa ang impeachment complaint alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Maliwanag ang desisyon ng Korte Suprema. The impeachment complaint is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. Nakasaad din sa desisyon ng Korte Suprema, hindi nagkaroon mulat mula ng jurisdiction ang Senado. Tinukoy rin ng leader ng Senado ang ilang bahagi ng ruling na nagpapatibay ng paglabag sa Bill of Rights, partikular ang karapatang mapakinggan ng nasasakdal. Bagamat sinabi ni Escudero na bukas pa sa motion for reconsideration ang desisyon, pinunto niyang isinulat mismo ng Korte Suprema na ito ay immediately executory. Tinawag rin ni Escudero ang naging aksyon ng Kamara bilang grave abuse of discretion, gaya ng kinatigan ng Korte Suprema sa paglabag sa 1-year ban sa pagsasampa ng impeachment. Ipinaliwanag pa ni Escudero na hindi lang Senado ang daan para sa pananagutan ng opisyal ng pamahalaan. Sa kabila ng batikos na natanggap ng Senado sa hindi pagsulong na impeachment trial, nilinaw ni Escudero na tama ang kanilang naging desisyon. Paano kung nag-convict ang Senado? Bawal naman pala lahat dahil nilabag naman pala yung Bill of Rights at right to due process ng nasasakdal. Ito si Jane Codnita, inyong citizen. Tama naman yun eh. Hindi, alam nyo, ito push nyo yan, Senate, no, i-push nyo yan. Wala kayo sa wala kayong ginawang mali at kayo ay sumusunod lamang ayon sa batas ng Pilipinas. Ngayon, alam naman na natin na ang Congress, hindi naman siguro sa 100%, mga 80% dyan, against to Duterte. Kasi nga, medyo na jeta sila nung mga panahon ni Pangulong Duterte, hindi sila nakapagnakaw. Kaya ngayon sila buwabawi sa panahon ni Marcos Jr. Kaya ganyan na lang katindi ang galit sa mga Duterte, no? Pero ayun nga, no, napakaganda lang ho dito dahil buti na lang talaga nanalo bilang Senate President ulit si Cheese Escudero at hindi na tayo kakaba-kaba. Hindi naman kasi sa totoo lang, hindi naman dinipendihan or sinandalan ni Cheese Escudero or ng Senate yung pagiging parang sinasabi na palabas ngayon ng mga dilawan na magkakampi, ganito ganyan, ay magkakampi na kasi si Cheese kaya ganito ganyan. Hindi ganon. Ang sinandalan ng Senate ay yung ayon sa konstitusyon. At hindi rin sila talaga pwedeng lumabag sa kautusan ng Korte Suprema kasi yan nga yung kataas-taasan eh. Alam din ng Congress yan, kaso hindi nga nila pwedeng sabihin at mas pinupush ho nila yung yung gusto nila kasi nga utos ni Bossingay. No? Utos kasi ni Bossing yun. So ito po ang pahayag ng side ng Office of the President kasi alam nyo naman na alam ko naman din na nag-aantay kayo ng pahayag ni BP Sara. So dito, ang patungkol dito sa dineklarang unconstitutional na Court Suprema article ng impeachment lamang kay Vice President Sara Duterte. Alam nyo dito pa lang unconstitutional. Nagkakabulol-bulol pa ako dun Diyan pa lang, sinasabi na ng korte na hindi nga sa ating konstitusyon. Tapos, pinipilit ng mga Congress, parang hindi daw sakop ng konstitusyon natin yun. Ang labo, di ba? Hindi po.
No, actually very clear po ang Supreme Court na sinasabi doon ay yung decision does not absolve her, no, of the allegations doon sa articles of impeachment. Yan naman po talaga ay tama at totoo. Ngayon po ang question kasi natin yung proseso, no. Sa petition na inihain natin, we never touched upon the merits doon sa mga allegations na nakasaad sa articles of impeachment dahil naniniwala tayo that is really dyan na yan sa impeachment court or the Senate sitting as an impeachment court. Ang kinwestiyon po natin sa Korte Suprema ay yun nga pong naging proseso at sinasabi natin na nagkaroon ng grave abuse of discretion, no, pagdating doon sa pag-initiate nitong impeachment complaint. Ang Supreme Court po ay idineklarang unconstitutional nga itong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa mahigit 90 pages po. Kung hindi ako nagkakamali, ay yun po ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ano ho ba ang reaksyon at masasabi po ng panig po o kampo ni VP Sara? Salamat po. Tama po kayo, no? Unanimous yung decision ng Korte Suprema na nagsasabi na unconstitutional yung fourth impeachment complaint na tinransmit as articles of impeachment sa Senado. So tayo naman po, no, we welcome the decision naturally dahil ito naman po talaga ang posisyon natin. So this decision only affirms our position from the get-go na simula pa noong February nung hinain natin itong petition na to, questioning yung naging proseso, no, sa lower house or sa House of Representatives kung saan nakikita natin na may mga nagawang bagay na taliwas sa saligang batas at yun na nga yung sinasabi nating one-year bar rule. May reaksyon na ho ba si VP Sara? Nabasa na ho ba niya yung more than 90 pages po, yung full text po nitong desisyon ng Supreme Court, attorney? Well, sa ngayon po, hindi po ako makapagsabi kung nabasa na yung desisyon. Naging maikli lang po kasi yung pag-uusap namin nung Biyernes. Nung lumabas po ang desisyon mula sa Supreme Court, I just texted her para po masabi natin sa kanya at ma-inform siya na lumabas na nga yung desisyon na unconstitutional itong impeachment complaint na inihain laban sa kanya. At siya naman po ay nagpasalamat lang at nag-acknowledge na nakuha niya yung mensahe. Hindi pa po kami nakakapag-usap ng masinsinan, kaya sa ngayon yan pa lang po yung masasabi ko. Opo. Attorney, ano po ba ang importance nitong unanimous decision ng Supreme Court na hinggil nga po dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Well, importante po ito, no? Hindi lang para sa Vice Presidente pero sa lahat ng impeachable officers, no? Dahil nga nakikita natin wala naman tayong problema. Si VP nga mismo ang nagsabi kamakailan lang na wala naman siyang problemang harapin lahat ng mga aligasyon. Pero yung ganitong impeachment dapat dumadaan din po sa tamang proseso. And that is why, no, minarapat natin na maghain ng petisyon upang questionin yung mga bagay na tingin natin ay lumabag sa saligang batas. Gusto ata nila, ang kagustuhan ata nila mangyari, sila lang yung mag-file ng mag-file. Tapos yung ini-impeach, bawal, kapag ini-impeach ka, wag kang kukontra. Wag kang mag-aapila din. Bawal yun. Ayun ang gusto ng Congress. Yan ang gusto ng Congress na kapag may gusto silang i-impeach, kasi tama yung sinabi ni Attorney Michael Pua, kung hindi ako nagkakamali doon sa bigkas ng kanyang apelido, tama nga naman. Paano yung iba? Hindi lang kay Vice President, kung sakali man na merong magiging impeachment ulit pagkalipas ng 10 taon, 5 taon. So, anong mangyayari? So, ibig sabihin, pag ginusto lang ng Congress, kailangan sundin agad yun? Kahit na nalabag sa constitutional at may nilabag silang batas, kailangan i-impeach na agad yung tao? Unang-una, korte na itong nagsasabi na may nilabag ang Congress. Wala naman sinasabi ang Supreme Court na itigil na. Never na kayo magsasampa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Wala naman ganun. Kasi ang sinasabi nila, pumapayag pa rin naman ng Supreme Court na mag-ano kayo sa 2026. O mag-ano ulit kayo, mag-file ulit kayo ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
So bakit ayaw? At bakit din, eto pa yung isang katanungan, bakit madaling-madali? No, bakit nagmamadali ang Congress sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Sa totoo nga lang mas pabor pa nga sa kanila yon na pinagbigyan sila ng Supreme Court na makabuelo at mas patibayin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mas pabor sa kanila yon. Makakahanap pa sila ng ibang alibay. Alibay tuloy, mas makakahanap pa sila ng ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Pero bakit minamadali? Anong meron? Ako yung nagtatanong lang, ha? Oo. Baka mamaya masamain na naman eh. Anong meron? Ba't minamadali? Tsaka ano yun, pag hindi pumabor sa inyo ang korte, ang sasabihin tuta na ng Duterte? Wait lang, kakasabi lang. Una-una, si Larry Gadon, si Trillanes, yung dalawang putangin ng mukhang kulangot na yan. So ganyan na siguro, tatlo na lang kaya tayo magsuntukan, no? Magkakampi si Larry Gadon tsaka si Trillanes, ako lang mag-isa. Oo nga, MMA. Nabubuisit na rin ako sa dalawang kumag na yan eh. No, siguro ang ang gawin niyo siguro yun, magduelo na lang tayo matapos na yung kaululan yung mga hype kayo. Hindi, sige, mabalik tayo, no? So, sabi nila dati, wala na daw lakas ang mga Duterte. Mahina na daw ang mga Duterte. Pero ngayon, pinagsisigawan nila na tuta ng Duterte ang korte. Ang Supreme Court, tuta. Anak ng teteng, anong lakas ng Duterte ngayon si Marcos Jr. ang administrasyon? Tanga ka ba? Tanong lang, Gadon, tanga ka ba? Kung ikaw sinisigaw mo, mga bobo, ikaw naman, ang sinisigaw ko sa'yo, tanga ka ba? Bagay, na-disbar ka nga ng 2 beses. Sino ba naman? Ikaw, kung matalino kang attorney, di-disbar ka 2 beses. Putang ilang yan. Okay, tuloy. At ito nga po, ang katulad ng sinabi ko kanina, ay hindi lang para sa Vice Presidente, pero para sa lahat ng impeachable officers, para masigurado natin na kung meron mga impeachment proceedings na gaganapin, ito ay dumaan sa tamang proseso. At sinang-ayunan po yan ng Korte Suprema dahil nga may paglabag sa due process. Yun nga binigyan din nila doon sa kanilang desisyon, paglabag po sa due process dahil hindi nasunod yung mga kinakailangang hakbang na paunawa at pagkakaroon na makapagtanggol po sa lahat ng yugto ng impeachment. So, wala pong hindi po nagkaroon ng pagkakataon ang Vice Presidente na sumagot, mag-reply doon po sa mga articles of impeachment na inihain po ng Kamara, Attorney. Opo, tama po yan, no? But more than that as well, kasi dalawa yung naging berayan ng naging desisyon, no? One is the due process na nabanggit nyo na po, and another is the 1-year bar rule, no? So ayon po kasi sa ating saligang batas, sa Article 11, no? Section 3, Paragraph 5, no impeachment proceeding shall be initiated against an impeachable officer more than once, no, within a period of 1 year. So ibig sabihin nun ay hindi po pwedeng sangkatutak na impeachment complaints ang ihain laban sa isang impeachable officer. Tutangin na kasi, nanggigil kasi sila eh. Nanggigil apat agad eh. Ay, naku po. Yun po yung nakita natin dito, kaya po yan po ang kinwestiyon natin. Opo, na pag-alaman natin kung maalala natin, February 5, 2025 nang inhain po ng Kamara sa Senado yung yung mga articles of impeachment. At from that time hanggang February 6, sabi nga ng Korte Suprema 2026, yun po yung duration ng 1-year rule, Attorney. Tama ho ba? Tama po kayo. Ayon nga po sa desisyon ng Korte Suprema, ang 1-year bar ay hanggang Feb 6 or February 6, 2026. By that time, doon lamang po pwede pang makapag-file ng magre-refile kung gustuhin man ng Kamara yung impeachment complaint laban kay VP Sara. Tama po.
tama po yun. Opo. Paano po yung epekto po nito sa impeachment process, attorney? Since kung maalala natin, di ba, bago po nag-break ang Senado, ang impeachment court, yan, nabuo na nga yung impeachment court at ngayon nagbukas na yung 20th Congress. So talagang wala na. Hindi na po pwedeng i-proceed o baga ipagpatuloy pa itong impeachment proceedings laban kay Vice President Duterte. Well, yan po no ang ating posisyon dahil kung babasahin natin ang naging desisyon ng Korte Suprema maliban sa pagdedeklara na unconstitutional itong articles of impeachment, nasabi rin ng Korte Suprema that because unconstitutional at void itong articles of impeachment, the Senate did not acquire jurisdiction over the articles of impeachment themselves at hindi nagkaroon ng jurisdiction ang impeachment court. However, narinig din naman natin the past few days na may mga usap-usapin na baka ito ay pagbotohan daw ng ating mga senador. Ginagalang naman natin ang proseso ng Senado, that is internal to them, so hindi tayo magkokomento ukol dyan. Tingnan mo tingnan nyo na lang yung side ng Office of the Vice President, Korte Suprema, desisyon ng Senado, desisyon ng Congress, nire-respeto nila. Pero yung Congress, binabastos nila yung Korte Suprema, yung side ng Office of the Vice President, yung side ni Vice President Sara Duterte, at binabastos din nila ang Senado. Ganon sila kawalang ya. Tingnan mo, napakaliwanag na sinasabi ni Attorney Michael. Ginagalang po namin ng desisyon ng kung ano man ang plano ng Senado. So, itong Senado, ginagawa lang nila kung ano yung dapat. Yung Congress, ginagawa lang nila yun kasi yun ang gusto nila. Yun yung masaklap dyan. Gawin na lang natin ay we will monitor the situation. Antabayanan po natin ang magiging susunod na mga developments o hakbang, and the defense panel or the defense team will just react accordingly po sa mga magaganap. Po, yung decision ho ba ng Supreme Court, ang ibig sabihin ba nito ay absuelto na si VP Sara sa mga criminal liability po niya? Hindi po. No, actually very clear po ang Supreme Court na sinasabi doon ay yung decision does not absolve her of the allegations doon sa articles of impeachment. Yan naman po talaga ay tama at totoo. Ngayon po ang question kasi natin yung proseso, sa petisyon na inihain natin, we never touched upon the merits doon sa mga allegations na nakasaad sa articles of impeachment dahil naniniwala tayo that is really dyan na yan sa impeachment court or the Senate sitting as an impeachment court. Ang kinwestiyon po natin sa Korte Suprema ay yun nga pong naging proseso at sinasabi natin na nagkaroon ng grave abuse of discretion pagdating doon sa pag-initiate nitong impeachment complaint. So, tingnan mo ang linaw-linaw ho dito kung halimbawa sa Congress tong panayam, kung halimbawa ito congressman tong si Attorney Michael Pua, sasabihin nila kung ano-ano dagdag bawas ang gagawin nila diyan. Pero dito tingnan mo, tinanong, ibig sabihin po ba nito yung mga criminal case or yung mga kaso laban kay Vice President Sara Duterte ay dismissed na? So sabi hindi. Ang pinaglaban ho namin dito ay yung proseso na ginawa ng Congress kung paanong proseso yung ginawa nila sa impeachment. Yun nga ay 4. So sa kada isang taon, isang beses ka lang dapat ng impeachment. Sa kanila 4. Tapos yung pang-4 pa, yun pa yung sinulong nila. Ayun yung malupit dun. Papatuloy po, attorney, yung baga pending pa sa DOJ yata at saka sa COA at sa ano pang mga ahensya po na may kaso po ang Vice Presidente? Tama po. Sa ngayon, maliban dito sa impeachment proceedings, ay marami naman po tayo mga kasong hinaharap. Number 1 is, for example, yung DOJ nga na nabanggit nyo, meron pong kasong isang reklamong isinampa laban sa ating Vice Presidente at yan po ay sinasagot niya. Meron din po tayong, kung narinig nyo rin the past few weeks, yung sa Ombudsman,
dahil doon sa committee report na galing sa House of Representatives, nag-issue rin po ng order ang ombudsman para magsumite ng counter affidavits yung mga respondents doon, kabilang na po ang Vice Presidente. At yun din naman po ay sinasagot rin natin at nakapaghain na po tayo ng ating counter affidavit. Maliban po doon, pagdating naman doon sa confidential funds na napaka-controversial sa ngayon, ay yan po ay still undergoing review sa COA. Tayo po ay naghain ng petition for review ukol doon sa notice of disallowance issued against the OBP at yan po ay dinidinig ngayon sa COA Commission proper. Opo. Attorney, nabanggit natin yung Senado kanina. Kung susundin ba ng Senado itong desisyon ng Supreme Court, ibig bang sabihin is mas malakas yung Supreme Court sa Senado? Hindi po ganun yun, no? Co-equal branches naman po yan. Pero makikita kasi natin na under the Constitution po, yung Article 8, Section 1, no, binigyan ng kapangyarihan ang Supreme Court pagdating sa pagsusuri kung merong naging grave abuse of discretion doon sa mga other branches of government. Yan po yung tinatawag nating expanded power of judicial review or expanded certiorari jurisdiction. So sa pananaw namin, yan po yung ginawa ng Supreme Court dito, no? Tiningnan niya yung mga naging hakbang ng co-equal branch, in this case yung nag-initiate ng impeachment proceedings, which is the House of Representatives, at tiningnan niya kung may mga nalabag sa saligang batas. So, pero ano pa rin, dapat pa rin sundin sila ng Senado kasi nga ito ay nasa konstitusyon nitong decision na ito. Ang pagsunod naman po sa Supreme Court doesn't mean na hindi na co-equal yung branches. It's just that yung judiciary po natin at syempre ang Supreme Court ay ang magiging final arbiter sa interpretation ng constitutions katulad ng ganitong mga disputes. Po, at may mga nagsasabi din na nakikialam daw yung Supreme Court dito nga sa Senate Impeachment Court na may sole power to try and decide. Yan po yung mga argumentong naririnig natin, attorney. Anong masasabi po ninyo? Tama naman po that the Senate has the sole power to try and decide. No, not very clear po yan sa ating Constitution. However, kung meron ngang mapapansin natin na nagkaroon ng grave abuse of discretion, ay meron din po namang kapangyarihan ng ating Korte Suprema para suriin ang mga pangyayari at tingnan kung merong mga acts that will be deemed unconstitutional. Yan po yung nabanggit ko kanina under Article 8, Section 1, na nagsasaad na merong expanded power of judicial review. Meaning, pwede pong repasuhin ng Korte Suprema kung ano man ang mga naging acts ng ibang sangay ng gobyerno at doon po madedetermine kung merong grave abuse of discretion, which is exactly what happened in this case. Opo, at huli na lang, bago ko ipasa kay partner attorney, kung kasi may hati yung mga senador, yung kanilang reaksyon, hinggil nga po dito sa desisyon ng Supreme Court. So papaano kung sakali man na talagang itutuloy ng Senado yung impeachment proceedings, ano bang, gaano kayo kahanda rin dito? Ano bang mga gagawin po ninyo pag dumating po ang panahon na yan? Sabi ko nga sa inyo, Jade, no, yung itong pagbobotohan, kasi napapabalita na magbobotohan ng mga senador, we will not comment on that because that is an internal process of the Senate at ginagalang po naman natin ang Senado bilang isang institusyon at syempre ginagalang natin ang bawat senador. Pero kung sakali mang mangyari yan, syempre po tayo po ay nakahanda rin dyan at gagawa kami ng mga kaukulang hakbang rin kung sakaling yan nga ang hantungan nitong yan So ibig sabihin nire-respeto pa rin po ng tawag dito ng side ng office side ng ni Vice President Sara Duterte kung ano man yung magiging desisyon ng Senado. Ganun dapat. Yan anak ng teteng yung iba dyan parang feeling nila sila na yung karapat, sila na yung paniwalaan. Nagsanib puwersa pa si yung mga dilawan tsaka pulangaw. Babaho naman. Ay, sorry. So ito pa yung karugtong ng interview dito. Decision ng Supreme Court, galangin. We are country ruled
by law. Yan. So, tama ba yung basa ko? Parang mali yata yung basa ko. Sorry. Okay. Para sa akin po, no, wala namang basihan yung mga ganyang aligasyon. So siguro mas magandang hindi na natin patulan. At manawagan na lang tayo na galangin, no, ang naging desisyon ng Supreme Court. Of course, marami ring magsasabi na madali sa aming sabihin na galangin dahil kami ang kumbaga nanalo sa kaso na ito. Pero it applies for everyone naman, kahit naman kami, no, sa ibang mga kaso namin, hindi naman sa lahat ng oras ay nananalo kami. Pero ang importante ay galangin natin ang naging desisyon ng mga huwes, lalong-lalo ng Supreme Court, because we are a country ruled by laws. May mga nagsasabi din na nakikialam daw yung Supreme Court dito nga sa Senate Impeachment Court na may sole power to try and decide. Yan po yung mga argumento. Si Admar po, marami pong mga pumupuna yung mga hindi sumasang-ayon. Umabot pa nga sa punto na sinisiraan na nila itong tawag nito, Supreme Court na kesyo tuta daw ni Vice President Sara Duterte. Yan, si Gadonis. Oo, si Gadonis yun. At iba pa na bansag, no, sa Korte Suprema na hindi paborable para sa kanila. Wala po ba kayong gagawin na hakbang legal laban dito sa mga sumisira sa Korte Suprema dahil una na rin pong nagpahayag? Na hindi dapat ang umaksyon diyan ay Korte Suprema, hindi yung panig ni Vice President Sara Duterte. Para sa akin Korte Suprema dapat ang umaksyon sa mga tao katulad niya ni si Raul Lungadon. Dapat Korte Suprema ang umaksyon doon. Pwede nilang sampahan ng kaso or ipadisbar na naman pangatlong beses. Pwedeng ganon, hindi yung office, hindi si Vice President Sara Duterte. Pero pwede rin pala, kasi ang tinutukoy doon ay parang pagbibintang na parang pinapalabas ni Larry Gadon na kontrolado ng mga Duterte ang Korte Suprema. So, pwede rin pala, pero para sa akin siguro mas maganda kung korte mismo ang magsampa ng kaso sa mga hinayupak na yan. No, itong si Attorney Ferdy Topacio, ang tagapagsalita ng PDP laban patungkol sa impeachment matter, ang sabi nga niya dito, the Partido Demokratiko Pilipino thus serves fair warning to all those engaged in scurrilous attacks against the High Tribunal, especially those who have history of contumacy against... Parang di kumukurap si attorney Baka sabihin ng kalaban yan against it, that consistent with our fundamental beliefs in the rule of law, we will mobilize our resources led by members of our legal team to bring these odious persons before the bar of justice so that the faith and dignity of the Supreme Court may be protected and preserved. Sa panig po ng depensa ng Pangalawang Pangulo, meron din po ba kayong gagawing legal po ukol laban dito sa mga sumisira po sa Korte Suprema? Pakinggan natin. Well, sa amin naman po, no, actually sa aking pananaw, napakahirap magkomento dahil tayo po talagang party doon sa naging petisyon, no, na kinamulan nitong desisyon ng Supreme Court. Ginagalang natin ang mga opinion ng bawat isa. We know na simula pa naman ng February or even before that, talagang napakaraming iba't ibang klaseng komento. Wala tayong magagawa kundi respetuhin at galangin, that is democracy. Pero doon sa mga talagang kumbaga ay nang-iinsulto na sa ating mga justices, no, I'm sure the Supreme Court is best to address this issue. Siguro mas magandang sa kanila natin i-direct yung tanong na yan. I'm sure they've dealt with similar circumstances in the past and meron naman silang mga kakulang ginagawa, no, sa mga taong medyo iniinsulto na talaga ang ating mga justices. So sa ngayon, yan narinig nyo, pero itong ginaganda talaga. Hindi, alam nyo kung lalabanan lang ng mga Duterte ng strategy ng mga anti-Duterte, parang gagayahin nila, ang dami nang nakasuhan. Ay, di ba sabi nga ni Vice President Sara Duterte, siguro 1,000 ang mga makakasuhan niya, ang pwede niyang kasuhan sa mga vlogger pa lang May kawawa naman yung mga vlogger na yan. Magkano lang per week niyan? 50K. Yung isa, panay lalaki pa. Yung tubuan na ng buni sa bunganga.
Ba't ba kasi puro bayot ang kinuha ng ano? Ba't ba kasi puro bayot yung mga vlogger dyan? Ang lalaking tao, bayot. Yung dalawa, lalaki nga, kaso nagpapatsupit din. Kilala ko yun, nating TVJ Defender yun. No? So, alam nyo, ito yung kinaganda. Dati pa naman ganito, marami rin bumabatikos kay Pangulong Duterte, pero hindi kasi sila pikon eh. Maraming napipikon sa kanila pero hindi sila pikon. At ayun nga no, kagaya ng sinabi ko, mas okay na ang Korte Suprema na ang umaksyon mapatungkol sa mga gagong yan. Pero ako nananawagan ako sa Korte Suprema, ay pakidamay po yung mga vlogger. Oo, kasi mas dihamak po na grabe po yung mga sinasabi sa inyo ng mga vlogger. Kung gusto nyo po ng mga ano nila, ng mga totoong pangalan, nasa akin po, welcome po akong i-chat nyo. At kagad ko pong isi-send sa inyo address, tapos complete name. Marami. Oo, hawak ko lahat ng mga pangalan ng mga yan, ha? Hindi kasi nila alam na may lookout kami sa kanila eh. Di nila kasi alam yun. Ngayon nga no, Korte Suprema, Supreme Court, sa mga, kung gusto niyo po ng mga full name, sasabihin niyo, Jay, grabe ka naman, but ang tingin mo sa... Hindi, baka gusto ko lang natin makatulong. Kung gusto lang nila ng mga full name ng mga vlogger na tumatarantado sa Supreme Court, meron po ako. Kompleto po ako niyan. Ibibigay ko po sa inyo anytime. Po, sa panig namin, siguro marahil mas magandang hindi muna kami magkomento ukol dyan. Opo, pero dun sa mga individual, sir, na sinasabi nga na ang Korte Suprema ay tuta ni Vice President Sara Duterte, may tugon po ba ang defense panel o mismo ang pangalawang Pangulo ukol dito? Well, sir, wala naman po kasi para sa akin po, no, wala namang basehan yung mga ganyang aligasyon. So siguro mas magandang hindi na natin patulan at manawagan na lang tayo na galangin ang naging desisyon ng Supreme Court. Of course, marami ring magsasabi na madali sa aming sabihin na galangin dahil kami ang kumbaga nanalo sa kaso na ito. Pero it applies for everyone naman, kahit naman kami sa ibang mga kaso namin, di naman sa lahat ng oras ay nananalo kami. Pero ang importante ay galangin natin ang naging desisyon ng mga huwes, lalong-lalo ng Supreme Court, because we are a country ruled by laws, no? Attorney. Pero para sa akin mas okay din siguro sa side ni Vice President Sara Duterte, Attorney Michael Pua, siguro mas okay din na maghain din kayo ng kaso laban sa mga tao yan kasi namimihasa na rin kasi. Katulad niyan, nagbigay kayo ng pahayag na ganyan, mas lalong hindi naman pala magkakaso. Ang Office of the ang Vice President, ang kampo ng Vice President di magkakaso. Sige, walang iin lang natin sila. Minsan din kasi patikimin nyo kahit mga nananawagan din ako kay Attorney Michael Pua, if nang gusto nyo full name ng mga vlogger na tumatarantado kay Vice President Sara Duterte, nasa akin na. Pati address ng mga kabit na mga boylet nila. At naalala ko dun sa isang vlogger yung nag-aaral ng attorney. Nauli lang asawa na chubu-chupo langkot dun sa tropa, yun hiniwalayan. Naalala ko lang. Sorry, naalala ko lang. So yun, kung gusto niyo ng full name, nasa akin lahat yan. If ever man magkaroon ng worst case scenario, kung baga merong hindi nila kikilalanin yung naging utos ng korte at ipagpatuloy pa rin, igigiit pa rin. Nakahanda naman ang panig ng depensa para dito o anong mga remedyo na inyo pong gagawin? Well, definitely po nakahanda, but hindi ko muna siguro i-particularize o specify yung aming mga remedyo as to not preempt our next steps. At nabanggit din ni Vice President Sara Duterte na if ever man na mabasura ito at hindi na, kumbaga, halimbawa, kung wala na magfa-file sa susunod na taon, Pebrero, ng panibagong impeachment case, hindi na uusad kasi alam natin malapit na rin yung presidential election for 2028. Baka magiging abala na sila sa ibang mga usapin. Ang sabi ni Vice President Sara, ilalatag pa rin nila
yung panig po ng Vice Presidente doon sa mga akusasyon laban po sa kanya, sa public forum. Kasi ang binibigyang diin nga, sa tamang forum, ipinapaliwanag kasi may kaso na nga kayo. In-impeach na nga sa Kamara, nag-aantay na lang kayo na umusad talaga hanggang sa Senado para doon lahat ng mga explanation po ninyo. Pero sabi niya na if ever man na hindi na umusad ito, magsasalita at magbibigay pa rin po ng panig siya. Ito pa rin po ba ang nakikita na magiging hakbang po, particularly sa depensa po ng pangalawang Pangulo? Opo. Well, unang-una, hindi ko po kasi nakakausap ang ating Vice Presidente ng masinsinan ukol dyan. Pangalawa, hindi na kasi ako spokesperson ng ating Vice President, no? But what I can say is, kahit naman ngayon, galing basta nito. nasa tamang forum, nasa tamang panahon, ay sinasagot po namin yung mga aligasyon laban sa kanya, no? Nabanggit ko nga kanina yung mga kasong nakabinbin laban sa kanya at bawat isa dyan ay sinasagot natin exhaustively. Ngayon, doon sa nasabi niya na ilalatag niya sa isang public forum, nasabi naman yun, alam naman natin, kilala naman natin ng Vice Presidente na whatever she says, she really means, no? So siguro, hintayin na lang natin siya at mga kasunod niyang pahayag kung kailan mangyayari ang mga bagay na yan. Ang galing nito, no? Ang galing nitong attorney ni Vice President Sara Duterte, palakpakan. May ano talaga? Tignan niyo yung pinagkaiba ni Larry Gadon, ni Auntie Claire. Ni Larry Gadon, Auntie Claire, sino pa ba attorney? Ni Abante. Tapos, pag ikumpara nyo sila dito, kay Attorney Turion, kay Attorney Topacio, kay spokesperson ng Office of the Vice President na si Ma'am Ruth at ito si Michael Pua. Pagkumparahin niyo yung apat na yan, ay yung mga yan, napakalayo ng mga attorney na side ni Marcos. No? Napakalayo kaysa sa side ng ng mga attorney ng mga Duterte, no? Iba yung isip nila, hindi lang basta attorney, talagang alam mo yun, talagang pang all around, pang matatawag mo na wholesome. Yun. Oo, wholesome talaga sila, hindi mo walang sayang sa madaling salita, no? Walang sayang. Oo, pero sa Auntie Claire kasi iba kasi. Nakakahiya lang, no, kasi alam niyo yun na may mga lawyer sa bansang Pilipinas na kinalimutan na nila ang dapat na sundin na batas para lang sa kanilang pangsariling interes. Pangsariling pang alam mo na, pera ganon. Nakakalungkot lang na may mga ganyan kasi talaga ako sobrang taaso ng tingin ko sa mga lawyer dito sa Pilipinas. Nakakalungkot lang kasi isa din yan sa mga pangarap ko na noon, kaso hindi naman tayo nakapag-aral. Puro kasi Dota. Ayan. Isa yun sa mga pangarap ko na kurso bukod sa pagsusundalo at pagiging engineer, yung abogado, kaso hindi tayo pinalad kaya naging vlogger na lang tayo, no? Naging tiga sampal ng mga lawyer na tanga, ganun. Tulad nila Larry Gadon, no? So nakakalungkot lang na may ganyan at sana wag nang may umusbong pa sa susunod na mga henerasyon na mga katulad ng mga ganyang lawyer na wala na sa hulog at mas ibinabalita at mas pinapaniwalaan nila yung mga batas na yung mga batas binabali nila imbis na sundin nila. So yan mga banateros, mga kabiyaya, nung maiko-komento nyo dito na parang ipinupush po ng Congress ang impeachment dito kay Vice President Sara Duterte at parang pinapalabaso nila na wag sundin ang desisyon ng Korte Suprema. Mapanood natin ulit para mas maganda. Regardless of the result of the survey, we have a constitutional duty that we really have to face. There is nothing which is more supreme than the Philippine Constitution, sapagkat ito po ang mandato ng taong bayan. So regardless of the result of the survey, mataas man ang Madam, tabingi yung makeup mo, ha? Maputi yung mukha mo, maitim yung leg mo, madam.
Oo, sa susunod kumuha ka ng makeup artist na maayos-ayos. Yaman-yaman eh. Porsyento ng sumusuporta sa impeachment or mababa man ang porsyento ng sumusuporta sa impeachment, this is mandatory for us to conduct a trial. A number about yung hindi agree doon sa impeachment. Ang masasabi ko naman doon ay hindi po labanan ng ng surveys o ng ratings, ng popularity. Ang importante kung ano ang inuutos ng konstitusyon. Matagal na ho tayong naghihintay ng tamang aksyon ng Senado. Okay, kwento nyo yan. So yung mga banateros, mga kabiyaya, i-comment nyo lang po dyan sa baba ang inyong komento mapatungkol dito sa mga panood nating video. At syempre, huwag nyo rin po kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pahipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na lang din yan yung join button at super thanks. Yung pag-share nyo po ng video namin ng mga Banateros Brothers, especially to SMNI, yung mga video po sa SMNI, yung pag-share nyo po, napakalaking bagay po niyan at mas mapapalawak pa po natin at mas mapapanood po ng iba pa nating mga kababayang Pilipino ang tunay na balita. So ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.